Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Alam natin yan. Sa tingin ninyo, eto tanong, etong si Torre, hindi kaya napag-utusan ng Amerika nung time na siya ang umano dito? And we all know kung paano gumalaw ang CIA ng Amerika. Di ba? Alam natin yan. Napapanood natin yan. May daladalang mga bagya mga yan. Oh, di ba? Hindi, panoorin yung mga documentary kung paano nila nahuli yung mga tinatawag nilang terorista sa Middle East. Oh, hindi sila dumadaan sa bangko-bangko. Dala-dala nila yung mga bag. Hindi ko alam kung ano yung dala-dala nilang bag na yun. Di ba? Para doon sa mga kaya nga 'di ba ang nangyari nag-create tuloy ng gulo doon sa mga bansang pinuntahan nila kasi binigyan niya ng pera para hulihin yung leader, nagkagulo-gulo tuloy. Tapos eventually iiwan na lang. Ayan ang tanong tuloy ng ibang tao. Si Torre kaya ay napag-utusan ng Amerika? Tapos ngayon, ano kinaugnayan kay De Lima? Alam naman natin ang Liberal Party, alam natin yan na they are close to the American liberal, which has somehow siguro malamang, allegedly, tumatanggap ng suporta mula sa liberal ng Amerika. Alam natin yan. Di ba? Kaya, bakit dito tila nag-a-align si Torre? Ano kaya ang plano nila? Naku po, patay tayo dyan. Yeah. Kasi remember, every one of you, you have to understand this. Si Vice President Sara Duterte, ano yan destined to be the next president. Unless something really bad will happen. I don't know what will happen. Bad in a way na baguhin ng konstitusyon at pahabain pa ang termino ng Pangulo o mag-change into parliament at maging prime minister yung ating speaker, or maybe something bad will happen to VP Sara Duterte. And who do you think? Gago! Hindi ko na itutuloy. Who do you think na lang? Hanggang doon na lang. Di ba? Wala akong yung dito inaano. Pero who do you think is capable to do it? Kayo na pong bahala. Gago! Kayo na magsulat dyan. We do not know what will happen. Anyway, eto na nga. Pag-usapan natin yung interview natin kay VP Sara Duterte dito sa ICC. Napaka-importante nito ito. Actually, dapat talaga pag bumababa si VP Sara Duterte, hindi naman kaagad siya nagpapa-interview daw. Sabi, magbibisit muna siya tapos dediretso siya sa Duterte Street. Nagkataon, in-interview na siya dito. Nung mga epal na katulad ko, ganun. Kayo naman, minsan ako mapunta dyan, pipigilan nyo pa ako, mga komunista kayo. Hindi. Walang ganun, Barat Bay. Okay.
Karon na daw. Karon na later. Abot na sila. Wala pa, ikaw pa yung pinaka-bago, ma'am. Direct, yung prompto kay siya, ma'am. Thank you so much, VP. How are you today? Yes. Una ang pasalamat ko sa inyong lahat dahil nandito kayo para kay President Duterte. And patuloy pa rin yung pagdarasal nyo para sa kanyang kalayaan at patuloy pa rin yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanyang kalagayan ngayon. At I'm okay, wala mang problema. VP, what is your reaction to the reaction of the palace through Attorney Claire Castro doon sa sinabi mo na si President Bongbong Marcos daw ay allegedly, yung sinabi mo hindi pa allegedly, 10:30 pa lang umiinom na po. Sabi niya wala po daw katotohanan yung statement po ninyo, VP, coming from sinabi niya na fake news information daw. Unang-una, wala naman si Claire Castro doon noong nagkita kami ni dating Pangulo. Alam mo, doon pa lang sabog na eh. Hindi. Kasi ganito, Yeto Halimbawa ako, na-meet ko si Alvin. Sasabihin ko sa inyo, alam nyo ba si Alvin, ang bango-bango? Grabe ang pabango niya, ang bango-bango. Tapos sasabihin sa akin ngayon ni Jay Guevara, fake news ka, mas mabango ako, hindi siya mabango. I mean, Jay Guevara, anong karapatan mo na sabihin na fake news na mabango si Alvin? Ako nakaamoy. Nandun ka ba? Di ba wala ka? So, anong karapatan mo na magsabing hindi siya mabango? Tama, mali. Ganito rin nangyari. Sinasabi nga ni VP Sara Duterte, sandali, nandun ba siya? Bakit niya sasabing mali yung naamoy ko? Naamoy ko yun eh. Naamoy ko yun. Bakit mo sasabing fake news yun? Yan. Kasi nga si Yusek, alam naman natin kung bakit hinari yan dyan eh. Di ba? Ni Pangulong. Again. Huwag ka mag-alala, ma'am. 2 years na lang. Sorry. Nakatawag niya na naman dating Pangulong Marcos, ano? Gagalit na naman yung mga vlogger na bayaran. Una, wala naman si Claire Castro doon nung nakita kami ni BBM. At pangalawa, wala naman ako sinabing nagiinom siya. Sinabi ko, amoy alak siya. Yun. Ng alas 10 ng umaga. 10:29 siguro more specific, mga ganong time yun. Sabi pa niya, pala niya, ma'am, is amoy alak pala, hindi pala nagiinom. Sorry, just to retract my statement. I'm sorry about that. VP, what is your opinion doon sa pagkawala ni General Torre pagkasibak po sa posisyon niya? Do you have an opinion about that? Wala akong comment sa Hindi na ba Taiwan? Hindi na ba pwede picture? Removal. Uy, nagkita na naman tayo dito. Ayan daw, nagkita na naman daw kami kasi galing ako ng Paris di ba? Nagkita kami sa Paris ni VP Sara Duterte, tas nandito na naman. Alam mo naman ako, palasunod eh. Hindi, gusto ko lang ipakita sa mga, sabi ko nga sa inyo, gusto ko lang ipakita sa mga Duterte na I'm here to support. Dati na sumuporta. Kung may pera lang si Mocha, wala kasing pera si Mocha eh. Gusto niya sumama. Hindi totoo. Gusto niya sumama. Wala siyang pera. Wala tayong magawa. Di ba dapat pupunta ka din ng Kuwait? Sabi ni Chancellor Rosa. Japan po. Next month yun. Opo. Pero sabi niya, Pero tuloy po yung Japan niyo. yes, tuloy mo. Ayan. So ayan ha. Mga taga-Japan ha. VP, Tuloy ang what is Japan. What is your opinion doon sa sinasabi nilang extradition daw ni Pastor Apollo Kibuloy and Senator Risa Hontiveros already made a statement na dapat mag-cooperate daw yung Philippines? Well,
Unang-una, nasabi ko na yan lahat kay Pastor Apollo Kibuloy, no, as early as the time na nag-privilege speech si Mings Nograles about the franchise. Pumunta ako kay Pastor Apollo Kibuloy, and then sinabi ko sa kanya yung nakuha namin sa loob ng House of Representatives. So the plan noon was a franchise. Gurgurin. And then next is local cases para mahuli siya, and then dismiss the local cases and then turn him over to the United States government for extradition. So alam niya lahat ng Pastor Apollo Kibuloy. As early as the time, the moment na nag-privilege speech si Mix Nograles. Ma'am, do you think karma yung nangyari kay Torres since sa iyo? Sino ba yung nagsasalta na yan? Bido-bido na naman yun, ha? Ibanat ba yan? Mainit ang ulo nito kay Torres. Dahilan kung bakit napunta dito si RD at saka si Pastor Kibuloy nakulong din. Sa tingin nyo, part ng karma sa kanya yun? Hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. So, siguro part lang yun ng journey niya sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas, and then 85 days later, nandoon ka sa lupa. At least si BP mabait-bait pa, di ba? Sabi niya nga, hindi pa Diyos na magsasabi sa kanya kung karma yan. Ako na din magsasabi. De, biro lang po alam mo, sabi nga nila, ang destinasyon ng tao nasa ano yan, nasa palad niya na yan. Talagang ano yan merong journey tayong dadaanan. Pero pag may ginawa tayong mali, talaga madadelicates tayo. Yan ang nangyayari. Ma'am, okay ba? Ma'am, malaking issue po ngayon ang korupsyon sa bansa, lalo na pangingilam ng mga congressman sa pundo. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang dapat gawin upang maputol po ang ganitong kalakaran at maramdaman ng mga Pilipino na nagagamit ng tama ang budget? Unang-unang dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman ng budget. Pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ang Pangulo na pakialaman ng... Sa madaling salita mga kababayan, nasa Pangulo talaga. Di ba? Kasi, nga naman, dinideliberate lang naman ng budget. Kasi kung maaalala ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon din ng insertion. Vinito niya ito. Vinito niya. Hindi niya pinayagan in the end. Kasi in the end, pagdating sa budget, ikaw pa rin, presidente pa rin ang pipirma. Kasi ano yan nagiging batas na yon. After i-deliberate, gagawin ng batas ng Kamara, yung kaya dumadaan sa Kamara at saka sa Senado, kasi magiging batas na yung budget. Ngayon, the final say pagdating sa budget, sa pagdating sa batas, ang pipirma yung presidente. At yung presidente has the power to veto. Ngayon, kahit sabi nga nila, may kasalanan ng DPWH, may kasalanan ng mga congressman dahil sa mga insertion, sa mga nilalakad na project, may kasalanan ng mga contractor. But in the end, it's the president. Yan ang sinasabi ni BP. Ang budget. Yun lang yung dalawang bagay dyan. Dapat alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang budget ng gobyerno. So, libreng advice na yun sa kanya, diba? So, ayoko na magbigay ng libreng advice,
Sige, next. Last na lang, ma'am. Ma'am, sa pag-iikot po ninyo sa iba't ibang bansa, may nakikita po ba kayo na best practices na pwedeng gawin sa bansa? Kaugnay ang walang katapusan ng problema sa lahat? O kayo po mismo ay may naiisip na solusyon with the consultation experts? Naku, libreng advice na naman. Manalangin mo na mula. Libreng advice sa administrasyon. Hindi man sila, hindi man ako libre na konsultan ng administrasyon. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan na best practices galing sa, sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Grabe. Ako mag-charge na ako ng consultation fee sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin. Pasensya nyo na, madam. Walang isip yung nasa administrasyon ngayon. Ano ba ha? Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon sa Duterte Street. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City, tapos mabilis yung urbanization. So kailangan sumusunod din yung flood control projects tsaka updating ng drainage system. Pagkatapos noon, nung lumabas doon sa IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao, na mga listahan ng mga, huy, ayaw ko ninyo biyaig! Last question. Yes. So pagdating doon, lumabas doon na kailangan nga ng flood control and drainage projects. So since hindi naman namin alam pa kung ano yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalatag na doon. Alam mo, kaya maganda talaga. Ito yung binabahagi na ni BP yung plano ng ginawa nila sa Davao. Alam mo, kaya maganda talaga ang presidente talaga galing sa local executive. Kasi it's like, iba yung gumagawa ka ng batas iba yung senador ka. Hindi ko sinasabing hindi dapat maging presidente yung senador. But iba yung nasa local Alam mo yung nasa hands-on ka. Papaano yung ginawa mo doon. Kung hindi mo nga mapaunlad yung city mo o hindi mo maayos yung city mo, ang gulo-gulo, paano ka magiging presidente na mas malaki yung hahawakan mo? Yeah? As simple as that. Kaya nga dapat, ako yan ang lagi ko sinasabi, as much as possible, sana abogado ang presidente. Pangalawa, nakailang term as a local government official. Ibig sabihin, mayor ka ng lungsod mo. Diba? For how many years or how many terms? Para talagang alam mo yung sinasabi mo. Yung iba dyan, kumuyakoy lang, nagreklamo lang, naging presidente na. Anak lang, naging presidente na. Ngayon, tingnan ninyo nangyayari para tayong circus. Di ba? Kasi sinasabi ko na noon yan Nakita nyo naman, sabi ng iba, naging governor naman yan si BBM. Ano ba itsura ng lugar nila? Hindi, sagutin nyo ako. Maganda ba? Maayos ba? Maunlad ba? Tanungin mo yung mga farmers doon. Okay ba? Di ba hindi? So meaning, how can you govern a bigger place, which is your country? Kung yung ngang malit, di mo na maayos di ba? Kung palita ako, hindi ka nga masyado daw nakikita doon. Kaya alam mo mga kababayan, malaking bagay ito. Ito pa, isa pang interview ni BP Sara Duterte. First time po na nakumpleto kayong magkapatid na dumalaw kita Tatay Digong. Una po,
Meron ba hong special reason na request niya na kayo na sabay-sabay at ano yung mensahe niya sa inyo na nabuo kayo ngayon sa inyong dalaw? Yes, oo, mga last month siguro yun, no, nagsabi siya kay Veronica, kay Kitty na gusto niya sana na personal kami makausap. Kaming apat na magkakapatid at meron siyang mga sasabihin. So nag-schedule kami ngayon na nandito kaming tatlo during sa shift or sa time kung kailan na bibisita si Kitty. Sinunod namin yung schedule niya kasi siya yung may pasok sa school. So sumabay kami sa kanya. Tapos ayun, binigyan kami, nagpapasalamat kami sa ICC, sa detention unit dahil pinayagan nila na 4 na adults sabay-sabay na bumisita. Meron kasing limit sila sa pagbisita. But binigyan nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami 4 na magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong mensahe niya sa inyong apat? Yung ma-share niyo lang na hindi naman masyado personal. As a father, yun yung message niya bilang ama, personal na buhay namin at sa politika, no? Personal na buhay, buhay ng pamilya at buhay namin sa politika. So yun yung mga general topics na napag-usapan kanina. Anything you can share po, lalo na sa politika? Wala naman. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero napapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas sa susunod na taon in 3 years from now. So yun yung mga napag-usapan kanina. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Masaya siya. He's been informed of it since Friday of last week, nung 3 na kami ang bumisita at sinabihan na siya na ay nag-aantay na lang ng isa. And the Wednesday this week, meron kaming approved visit na kaming 4. So masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi 3 sabay-sabay, 4 sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Basti na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So, medyo siguro na-miss niya yung ganon na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At masaya siya na nakabisita kaming 4. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung 2 paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung 2 arms niya, yung likod niya, yung kanyang leeg, minasahe din ni Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendo doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon. Kasi sobrang taas nung kanyang sugar ngayon. At gusto nilang pabilisin yung pagpapababa ng sugar. So pinagbawalan siya kumain. Pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas. Kaya wag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsaspike yung kanyang sugar, blood sugar. So, pinagsabihan kami wag mag-share ng snacks. VP, just to follow up on that, how do you feel personally when you saw
all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? Ako? Together with all of your siblings. Yes, personally dito sa'yo. How do you feel? Hindi ko naisip yun Hindi ko naisip yun First time ba natin na apat na with Papa? First time? First time since birth? Nagbisita mo. Hindi. Wala akong feelings. Wala. Hindi ko naisip yon. Hindi ko naisip yon. Pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya, yun ang gagawin. So, nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming 5. So, binigay namin sa kanya yon. VP, first time kasi na nakapanayam kayo since the dismissal of the impeachment, no? Ano yung naging reaction niya and any advice si Tatay Digong sa inyo now that impeachment was dismissed, although there is a pending MR? Tagal na nun Wait lang. Na-inform mo siya, di ba, no? Oo. I think, ano sinabi? Hindi kasi na-discuss yung impeachment ganyan. Ayun. Yun yung sinabi. Extremely proud. Hindi kami nagkausap nung dismissal ng impeachment. Visit ata ni Kitty yun and siya yung nagbigay ng news kay President Duterte. Any advice for your future political plans? Tatay Digong? Wala kami pinag-usapan na 2028 elections kanina. VP, on a completely different matter, the lead counsel attorney Nicholas Kaufman made mention that he is appealing or he's waiting for the government of Bongbong Marcos to schedule an appointment for him to negotiate. Ayan ginagawa ding issue yan Kesyo daw bakit daw nag-iantay ng appointment etong si Kaufman na magkipag-negotiate dito kay Marcos para sa release ni Pangulong Duterte. Alam mo, may mga pumupuna na dyan. Bakit niya gustong kausapin? Bakit gusto niya magsabi? Gusto niya magpaalam? Ganyan. Sabi nga, sigurado ako may alam mo ito si Kaufman. I will not speak for him. This is just an opinion, I guess, opinion ko. Patungkol ho sa bakit niya kailangan at gusto niya makausap etong si Marcos. Kasi feeling ko, alam niya through a source from ICC that the reason why nandyan si Pangulong Duterte, it's because of the move of our government. Baka nga, nagtataka pa nga sila hindi ko lang alam kasi, sandali, you are no longer a member of our group. Bakit ba't nandito ito? Malamang may deal with our government through the help of the Americans or whoever para mapadala dito si Pangulong Duterte. So, baka, hindi ako sure baka sinabi sa kanya, you should talk to your president because the only reason why that guy o Duterte is here, it's because of your president. Baka kaya ganun ang gustong kausapin. Ngayon, again, yung mga nagsasabi dyan na si Kaufman ganito. Si Kaufman is just a lawyer. Ang boss niyan, walang iba kung hindi ang mga Duterte. Ang boss niyan, walang iba kung hindi si BP Sara Duterte. So, ibig sabihin, kung ano yung sabihin ni BP Sara that is good move, o magsasuggest si Kaufman, ito sa tingin ko dapat move. At si BP Sara naman Duterte magsasabi, sige, that's okay, do it. Diba? Kasi he is hired as a lawyer. But the decision, finality of decision kung anong gagawing move ni Kaufman, sigurado ko bilang lawyer si BP Sara Duterte, alam niya na pinapaalam yan. So wag nating husgahan po. Sa tingin ko lamang po yan Because he wants the immediate return of your father during that time today daw. Oo. What is your... Can you weigh in to this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible or should we ask this question na lang kay Attorney Kaufman? I think it is best if we ask Attorney Nicholas Kaufman to explain,
his statement kasi I cannot speak for him and I cannot say kung ano yung I cannot say what his plans are. But do you think PBBM will allow him back? I cannot speak for BBM as well. So CIA, siguro tanungin mo. Ha? Sino? CIA. VP, ngayon lang yung nagdemanda si Yorme, Mayor Isko. Ito medyo mali yung information na bitawan ni Alvin sa akin. Ang dinemanda ni Yorme ay yung contractor, not Chua. Okay? And sabi nga ni BP Sara, dapat talaga daw managot itong mga tao na ito, imbestigahan. Congressman nila na ang Commission on Audit na mag-imbestiga kung meron silang makita na anomalya sa mga projects, no? So based on their audit or based on investigation sa DPWH, kung hindi man dahil sila yung iniimbestigahan based on NBI or special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga public officials at yung mga contractors ng those projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So, Tama. kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. Lahat. Since ma'am you have information dun sa dati kayong Deputy Secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng proyek ng parte sa DepEd? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Grabe yun, ano? Akala ko hiningi. Hindi pa pala nagpaalam. Mas malala pa. Kinuha na nila diretso. Pambihira. Budget ng DepEd, hindi mo pinaalam sa sekretary, kinuha mo ng diretso. Ang lupit, ano? Ang lupit, putang ina ninyo. Hayop kayo. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. Pinaghati-hatian, At diretso nilang hayop. inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.V. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun ni BBM, wala naman siya reaction So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila, and si BBM alam niya yan, kasi governor siya dati, mayor ako dati, alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Buksan lahat ng investigasyon. Yun. Comment kung sa latest na sinabi ni BBM na lifestyle check daw yung mga opisyal. Oo! Dapat lang. Yan. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga
public officials. Kung Yan. may pagkakataon kayo ngayon, paano nyo Dapat haharapin talaga yung lahat, hindi lang certain people lang. Kasi ngayon, pansinin ninyo meron nagsasalita dyan na isang mayor. Ang daming sinasabi. Ako noong una, believe ako eh. Ang daming sinasabi pero ewan ko. Bakit ang tagal niyang magsalita at magsabi ng sino ba talaga ang may kasalanan, di ba? Ano ba talaga ang siste? Bakit sorry ang tagal eh. 3 taon na higit na nagsasalita itong grupo na ito. Hanggang ngayon wala pang pinapangalanan. Di ba? Sana pangalanan na. Or else, parang ano ito, moro lang ba itong ganito? korupsyon, lalong-lalo na sa Yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Sarsuela. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood. So yun. Yan lang po. Okay. At kailangan ko magpasalamat. Unang-una sa inyong lahat. Ang aming pamilya po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Nandito kayo sa Hague. Yung iba, hindi taga Netherlands. Meron pang galing sa malayong New Zealand. Napakalayo na lugar. Pumunta dito. Papasalamat kami. Dahil unang-una, sigurado kami, yung dasal ninyo araw-araw, ang laking tulong nun sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya, kanina nabanggit sa kanya yung mga tao na nandito, yung mga personalities na nandito. We mentioned you, and then he smiled kasi noong nasa Davao siya, nanonood siya ng mga content at mga vlogs mo. So, nagpapasalamat. Alam mo, actually, naano ko dyan napaluha ako nung sinabi ni BP Sara Duterte yan. Kasi honestly, ito sitwasyon, totoo naman ito. Alam nyo naman ito eh. Season break ngayon ng Banatero sa SMNI. At kami po ay pinadala dito ng SMNI. Maraming salamat, Pastor, sa inyong pagpapadala sa amin ni Boss Dada dito sa para makita at may pakita ang suporta sa mga Duterte at the same time magtrabaho, matulungan ang mission ko talaga dito ma-encourage ko yung mga vlogger dito at mabigyan ko sila ng magandang insights at saka at the same time makausap ko yung mga dapat makausap dito. At pero honestly, in the beginning, I was really hesitant. One, apakalayo. Diba? Almost 16 hours of traveling going here kasama yung layover. So noong una talaga sabi ko, layo nito. Medyo hesitant na ako. Sinasabi ko nga, wag na akong pumunta eh. Pwede mo na akong magbakasyon lang sa Pilipinas o malapit na bansa, di ba? Like Japan. Hindi, kasi totoo naman eh. Pangalawa, I know this is an expensive city. I mean, yung sa Europe, di ba? Yung pagdating naman sa mga pagkapagkain, ako na po yan. Ako na akong gumagaso sa lahat na yan. So, ibig sabihin, talagang medyo sabi ko, sakit sa bulsa nito. Medyo mabigat itong bakasyon na ito. 1 buwan. Almost 1 month, di ba? 25 days, almost. Sabi ko, paano kaya ang purpose ko dito? Napapanalangin tayo from time to time. Lord, anong gagawin ko doon? Ang haba ng oras ko doon. Tapos sigurado, hindi ako makaka-video masyado. So, alam naman natin na malaking tulong din yung pagbablog sa akin, no? And eventually, nung na-realize ko lang, sabi ko nga sa sarili ko, basta dito ako, somehow, sana makarating kay Pangulong Duterte na I'm here, supporting him still.
Kasi we all know di ba? Alam niyo naman siguro yan, nung panahon na nasa Malacanang pa si Pangulong Duterte. Talagang ilang beses sa akin sinabi yan na nanonood sa akin si PRRD. As a matter of fact, no, nagla-live ako, mini-message ako. Uy, nanonood si PRRD ngayon. O ito, nagpadala